maupo po kayo. At bibilisan ko, baka abutan kayo ng ulan. O, una po ay taos puso po at buong kababaang loob ako humingi ng paumanhin. Na-late ako ng konti. I just attended the event with the Vice Mayor Chi Atienza and the members of the City Council doon po sa Santa Cruz area. Dala ng dumating po si First Lady Luis Araneta Marcos for bigas para sa bawat pamilya program. Ito po ikalawang araw na dito sa lungsod ng Maynila. But then again, pasensyahan nyo na ako. Muli, ako ay taos puso rin nagpapasalamat on behalf of the people of Manila to our, ito, Batang Maynila din. To Secretary Mitch Cuna at sa lahat ng DNR family na bumubuo ng ating organisasyon na napili ninyo ang lungsod ng Maynila na gawin ang programang ito. Isang bagay naman sapagkat ang polisiya po ng lungsod ng Maynila ay in our own little way, ang Maynila ay maging maaliwalas at panatag ang pamumuhay. While we focus on MBN, which what you call minimum basic needs, speaks of housing, education, healthcare, and job creation, doon talaga kami nakapamahunan. Pero hindi namin kinakaligtaan na lagyan to ng umami. Itong mga rekado ng pamamahala ng lungsod ng Maynila ay ang amin pong mga ajinomoto ay yung pagiging maaliwalas o luntian, if I may use yung mga pinapayo sa atin ng ating mga nakatatanda sa atin na kumalat ang open green space in the city of Manila. And as you have seen for the past 11 months when I assume ay talaga pong lahat ng iskoba o banil at libag na nangadugyot na iskinita, boulevard, or even alam niyo kung gaano kami isang microscopic, although local government to, pati 50 square meter, pag nakita namin, uy, pwede natin tirahin to, gawin natin, taniman natin. So in line with the national goal, through the leadership of Secretary Mitch Cuna and DNR family here in Manila, we will not stop to create open green space in our own little way, to synchronize our action to the national goal. Kaya po kayong mga taga-DNR, mga organisasyong naparito na may pagmamahal sa ating kapaligiran, while we encourage development, yes, we will encourage development, whether vertical or horizontal, but at the same time, we will not forget something for the next generation na isang sariwang hangin, malinis na paligid. And kahit nakikita ninyo, in a matter of few days, since we created a new policy to plant 100,000 bamboo trees in Manila. Unti-unti nyo na po yan makikita ngayon sa lungsod. And this is our approach to fight pollution or what you call carbon existence in our highly urbanized city like city of Manila. This is our way of fighting it to have a fresher air for our people. Dahil naniniwala po kami, ang isa po, ang halaman na maaring makapagbigay ng sariwang hangin. At the same time, ang maganda sa kawayan, wala masyadong tosgas. Matibay sa taginit, malakas humigop ng tubig. Yun po, sakto naman. Di kaliwat kanan ng flood control. Sana matulungan tayo ng ating mga kawayan. Now, again, uulitin ko, kami ni Vice Mayor Chi at ang 10 ng aking mga kasamahan sa lungsod ng Maynila sa kanilang departamento ay nakikiisa sa inyo, sa inyong layunin, mapa-organisasyon, ahensya ng gobyerno na panatilihin na maayos ang kalikasan,
At yun ay aming tutok din yung aming bahagi bilang lokal na pamahalaan. Kaya on behalf of the people of Manila, sa inyo, sa DNR, sa organization na nandito, maraming salamat po sa pagmamalasakit ninyo sa aming minamahal na lungsod ng Maynila. Mag-iingat po kayo. At nawa ay bigyan kayo at patuloy kayong bigyan ng Panginoon Diyos na malusog na pangangatawan. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Manila!